po mga kahabi, mga kabarya, magandang buhay po sa ating lahat. Magbabahagi lang po tayo ng kaunting kaalaman at sa ating mga simpleng koleksyon. Ayan po, babahagi lang po natin itong ating mga simpleng koleksyon ng mga lumang perang papel. Ito po yung new design series. Kung paano natin ito nabuo kahit sa simpleng pamamaraan lamang, at kung paano tayo magkolekta, kung ano yung mabubuo natin. So ito po yung 1,000 at 500. Ito po ay mga uncirculated condition na po, kumbaga yung mga hindi pa nagamit na mga hindi pa nag-circulate na mga pera papel natin. So yan po ang inilagay natin sa album. So yung mga spare niyan, pare-pareho sila mga uncirculated condition. So ang halaga po yan siguro ay nasa mga 120 to 150. Depende sa seller yun pag kayo in C condition. At ito na mga 200, yan yung 200 pesos na banknotes, mas mataas siya. Medyo mas mahirap hanapin ito sa lahat ng denomination, madalang lang. Ito marami naman itong 100 pesos, lalo na itong 50. Yan, marami ka makukuha na dyan sa mga soaking seller or kapwa collector. Yan, lahat po ito ay mga uncirculated condition, yung mga magaganda pa at hindi pa nagamit sa merkado noon at naitabi. Ito yung 20. Yan. So ito naman yung unang issue, dahil ang 10 piso natin ay dalawang issue po yan. Ito ang nauna, yung tinatawag natin na single head. So nagsimula yan 1985. May napirmahan pa si dating Pangulong Ferdinand Marcos niyan. At yun ay hard to find din yun. Yung may pirma pa si Marcos doon sa 20, 10 at saka sa 5 piso. Nandun ang pirma ni Marcos noong 1985. Yan ang mga uncirculated lahat yan. So ito naman ang bagong lipunan series. Ayan, at ito naman ang bagong lipunan series. Ayan, itong 100 pesos na denomination. So lahat po ito ay mga uncirculated condition. So ito naman ay ang mga 50 pesos niya, mga uncirculated condition pa rin. At ito ang 20 pesos. So ito ang medyo madalang na denomination ito kumpara sa ibang denomination. Ito naman yung 10. Medyo okay naman yan, hindi naman mahirap hanapin yan. So yan, ito naman yung mayroong overprint ng 10 piso. So ang overprint niya yan si Marcos. Halos sa pareho lang naman ang presyo niyan sa walang overprint. So ito naman yung 5 piso. Yan. So, at saka 2 piso. So yan, mga uncirculated pa rin. Yan. Overprint din ng 2 piso, mga overprint ng ang bagong lipunan. So yun yung pinakamababang denomination ng ang bagong lipunan series, 2 piso. So ito, ayan, meron pa akong Marcos signature, yung tatatlo lamang, yung 20, 10 at 5 piso. So yun yung pinakaunang lumabas ng NDA series, yung may pirma ni dating Pangulong Marcos. Ayan. So collectibles din po yan, yung tatlong denomination lang naman, yung 20 at 10 at 5 piso. So ito naman ang Filipino series. So mas mataas ang nito, ang presyo nito kaysa ibang mga series tulad ng NDS saka ang bagong lipunan.
So pinaka medyo mas mataas nito ay yung 20 at saka 5 piso, 10. Kaso lang maraming lumabas dyan na yung 50 pesos saka 100 pesos. Yung dalawa medyo naglabasan yan. So may mga issue yan, mga unang issue at saka mga ilang ano din yan, yung series yan marami. So ito ang English series. So mayroong mga hard to find nito o medyo mas mataas ang halaga kagaya nung yan yung 500 pesos. Medyo mabigat yan, may mataas na halaga, may kamahalan. At meron pa dyan sumunod yung 100 piso kaya Melchora Aquino, mataas yan. Ito namang dalawa ay okay lang, pero mas mataas pa ang presyo nitong 50 pesos kumpara dyan sa 200 pesos. 350 lamang yung ang bili ko noon ng 200 pesos, then 700 naman yung 50 pesos. Ito mga circulated condition na po ito. Yung mga ito, wala, hindi pa tayo nakakuha ng magandang kondisyon nito sa ngayon. So iba naman ito ay almost uncirculated. At good, ito naman ay ayan, yung mga 10 pesos na English series. So yung iba ay kahit circulated na, maganda pa naman din ang kanilang kagaya itong 2 piso at piso. Itong piso sa English series marami to. Ayan, pati naman yung 2 piso marami din yan. Ayan, so itong 50 half piso. Ito yan naman ang 50 centavos. Medyo magkaiba kasi ang dalawang yan. Yan ang half na piso, yung kulay green. Mga sa mga fractional note. Ito naman ang 50 centavos. Sumunod na denomination yung mga ayan, mga centavo, fractional note. Sa ayan, 20, 10 at 5. So dito naman tayo ngayon. Ayan yung likurang bahagi. At ito naman yung mga pie size. Ako lamang nakolekta na over na sa over circulated na. Medyo talagang pabulog na. Pero sana yan ay collectibles din yan. Nga lang ay delikado na pagka hinimas-himas mo pa. Yung iba dyan na nabili ko malamang ay pinalansyan lang yan para lumutong ng seller. So yung mga extra na yan, extra ng mga Filipino series. So ito naman ang Japanese Philippine notes. So yung may yan, ito yung mga denomination. So sa ano nito, ito ang mahal, 1,000. Pero may mas mahal dyan yung 500. Mas mahirap yun hanapin, yung 500. Ang 1,000 may mga lumalabas kasi dyan eh. So nabili ko rin yan ng 500 lang yung bili ko niyan sa 1,000. Meron pang 400, depende sa seller. Yung ibang denomination gaya ng 100 pesos ay marami po yan, mura lang po yan, madaling bilhin yan. Napakamura lang, madaling bilhin po. Yan, ito naman ang 10 piso. Kaso nga lang mayroong mahirap din hanapin ito, yung mga unang issue. Ganitong 10 piso, yung unang issue ng 10 piso. Yun yung Abaca. Ito naman ay Rizal Monument. Ito, kagaya nito, ito ay mga Abaca. No, mali pala ako. Yung 10 piso, marami din pala siyang Abaca. Yung first issue, maliban doon sa 5 piso at sa piso. Yun yung mahirap hanapin. Sa 10 piso pala maraming Abaca. So yun yung first issue. So ito ay sa 5 piso at ito na yan, 5 piso na yan. Yun yung Abaca. So over circulated na siya kung tawagin. So hindi pa ako nakakuha ng kahit man lang almost uncirculated nito. Ito naman yung piso.
Ayan, Rizal Monument. So, mahirap din hanapin dito yung abaka, yung unang issue ng Japanese-Philippine banknotes or gem notes. Oo, yun yung mga mahirap hanapin. Kasama na po doon yung 1,000 bills at saka yung 500 bills. Medyo ang pinakamahirap na hanapin nun ay yung 500 bills at may kamahalan pa. So itong mga sintabo ng Japanese invasion money. Okay po mga kahabi, mga kapareha, maraming salamat po sa inyong panonood at sana po sa mga bago po sa aking Mountain Channel, subscribe po ang aking Mountain Channel. Maraming salamat po muli at gabayan po tayo ng Panginoong Diyos.